Ako si Eduardo Reyes, 63 taong gulang at naging inspektor ng pulisya sa loob ng 35 taon sa Quezon City. Ngayon ay ikukwento ko kung paano nagbago ang aking buhay sa gabi na tinawagan ako ng aking apo na si Nico na 16 na taong gulang lamang. Umiyak siya at sinabi na nakakulong siya sa kulungan ng himpilan ng pulis dahil inakusahan siya ng kanyang padrastro na si Carlo ng pananakit. Ang natuklasan ko sa gabing iyon ay nagumpisa ng digmaan laban sa korupsyon na hindi ko inasahan kahit sa lahat ng karanasan ko. Ngunit bago ikwento ang simula, kailangan kong humingi ng pabor. Pakikalmahan na mag-like sa video na ito, mag-subscribe sa channel at mag-comment kung saang bansa ka nanonood. Mahalaga ang iyong suporta at maaaring makapagligtas ng buhay. Ang telepono ay tumunog sa 3:14 na minuto ng madaling araw. Sa oras na iyon, ang bawat tunog ay parang mas malakas, mas seryoso. Sa aking mga taon bilang inspektor, natutunan ko na ang mga tawag sa kalagitnaan ng gabi ay hindi magandang balita. Kinuha ko ang cellphone at sinagot habang antok pa. Hola, Lolo. Ang nanginginig na boses ni Nico ay nagising sa akin agad. Nasa himpilan ng pulisya ako sa Cubao. Inaresto ako. Sinabi ni Carlo na sinaktan ko siya. Pero hindi totoo. Siya ang unang nanuntok sa akin. Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Tanong ko habang tumatayo sa dilim at naghahanap ng pantalon. Masakit ang mukha ko. Takot ako, Lolo. Ang inspektor dito ay kaibigan ni Carlo at hindi ako pinaniniwalaan. Pakikalmahan na pumunta. Huwag kang gumalaw at huwag kang magsalita hanggang makarating ako. Habang nagbibihis, pilit kong nililinaw ang isip. Si Carlo Santos, ang padrastro ni Nico. Palagi kong naisip na magdudulot ng problema ang lalaking iyon. Namatay ang anak kong si Maria 5 taon na ang nakalipas sa aksidente sa kalsada at 1 taon pagkatapos ay nagpakasal ang asawa nito na si Gabi kay Carlo. Hindi ko maintindihan kung ano ang nakita niya sa kanya. Isang negosyante na may koneksyon sa City Hall. Laging ipinagmamalaki ang impluensya. Kinuha ko ang lumang badge ko bilang inspektor, pitaka at susi ng sasakyan. Wala na akong opisyal na awtoridad. Pero kilala ko ang sistema at marami pa rin kakilala sa loob. Ang badge, kahit expired na, ay nagdudulot pa rin ng respeto. Nagmaneho ako sa walang katao-taong kalye ng lungsod habang kinakain ako ng kaba. Si Nico ay mabuting bata, matiyaga, tahimik, hindi naghahanap ng gulo. Kung nasa kulungan siya ng pulisya, may malaking problema. Dumating ako sa himpilan ng pulisya sa Cubao, isang gusali na lubos kong kilala. Nagtrabaho ako roon sa unang 0 taon ko sa serbisyo. Pagpasok ko ay sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng matagal ng kape at disinfektante. Parang matandang kakilala na hindi mo alam kung ikinagagalak mo. Sa counter, isang batang pulis ang nagtatype sa computer. Magandang gabi, ako si Eduardo Reyes, dating inspektor. Ang apo ko na si Nico Reyes ay nakadetenido at gusto kong makita siya. Sabi ko ng may tigas. Tiningnan ako ng pulis na walang pakialam. Sandali lang po. Nagtype siya ng ilang bagay at kinuha ang internal phone. Inspector Lim, may isang lalaki rito na nagsasabing lolo ng batang inaresto dahil sa pananakit. Naghintay ako ng may inip habang tumututok ang mga daliri sa counter. Bumukas ang pintong panloob at lumabas si Victor Lim. Nakilala ko agad. Mataba na lalaki na mga 50 taong gulang. Bigote na kulay abo at maliliit na matang mapag-alinlangan. Nagtrabaho kami noon pero hindi kami nagkasundo. Palagi kong naisip na masyadong maluwag siya sa ilang alituntunin. Uy, Eduardo Reyes. Malalim at parang nanunuya ang boses niya. Matagal na, par. Hindi ako pumunta para magkwentuhan. Victor, gusto kong makita ang apo ko at malaman kung ano talaga ang akusasyon. Siyempre. Pasok sa opisina ko. Ginawa niya akong sundin. Habang naglalakad sa halway, sa dulo ay nakita ko ang mga temporaryong kulungan. Sa isa roon ay nakita ko si Nico na nakaupo sa bangko. Nakayuko ang ulo. Sinubukan kong lumapit, pero hinawakan ako ni Lim sa braso. Tayo muna ang mag-usap, Eduardo. Komplikado ang sitwasyon. Sa opisina niya, umupo si Lim sa likod ng desk at ako sa harap. Sa mesa ay may framed photo. Siya kasama ang iba sa isang hunting trip. Nakilala ko si Carlo Santos sa larawan. Nakangiti habang may baril. Nakumpirma ang hinala ko. Magkaibigan sila. Ang apo mo ay nanuntok sa padrastro niya ngayong gabi. Nagsimula si Lim ng may kumpiyansa, parang mekanikal. Nabiyak ang labi at halos nabali ang ilong. Nasa ospital si Carlo para sa check-up. May video mula sa security camera ng bahay na nagpapakita ng lahat. Nawalan ng kontrol ang bata.
Gusto kong makita ang video, sabi ko ng tuyot. Siyempre, iniharap niya ang monitor at binuksan ang file. Sa screen ay ang sala. Pumasok si Carlo na nag-uusap. Sumunod si Nico, halatang galit. Bigla, itinulak ni Nico si Carlo na natumba pa atras. Natapos ang video doon. Yun lang, sabi ni Lim. Nasaan ang natitira? Hindi ito sapat na ebidensya. Yun ang mayroon, Eduardo. Nag-file si Carlo ng kaso ng pananakit. May history ng violent behavior ang bata sa school. Hindi totoo. Walang disciplinary record si Nico. May reports akong nagpapakita ng kabaligtaran. Tumayo ako habang kumukulo ang galit. Gusto kong makausap ang apo ko ngayon. 5 minuto, sabi ni Lim. Isinama niya ako sa kulungan. Pagkakita sa akin, tumayo si Nico. Namaga ang mata, hiwa sa kilay at namaga ang labi. Nakita ko siya ay naghalo ang sakit at galit. Lolo, basag ang boses niya. Huwag kang mag-alala, Nico. Ilalabas kita rito. Binuksan ni Lim ang kulungan at pinapasok ako. Niyakap ko ang apo at naramdaman ang panginginig. Ano talagang nangyari? Tanong ko ng mahina. Leseng si Carlo tulad ng lagi. Sumigaw siya na ninakaw ko ang pera sa pitaka niya. Sinabi kong hindi totoo, pinuntok niya ako. Tumutulo ang luha sa pisngi. Nagdepensa ako. Tinulak ko lang para maiwasan. Pero natumba siya sa mesa. Tinawagan niya ang pulis at sinabing ako ang nanakit. Nasaan ang nanay mo? Nasa Cebu siya para sa trabaho. Bukas siya uwi. Binaba pa ni Nico ang boses. Hindi ito ang unang beses na pinuntok niya ako. Lolo, pero lagi niya akong tinatakot. Sinabing walang maniniwala sa akin. Tiningnan ko si Lim na naghihintay sa pinto. Ilalabas kita. Pangako ko kay Nico habang hinawakan ang balikat. Hindi ka magpapalipas ng gabi rito. Lumabas ako at humarap kay Lim. Punong-puno ng sugat ang mukha ng apo ko. Bakit hindi din nakakulong si Carlo? Bakit hindi nakasaad sa report na siya ang nanakit? Sinabi ni Ginoong Santos na ang bata ang gumawa ng sugat habang lumalaban sa aresto. Absurdo at alam mo yon. Hinihingi kong suriin ng doktor si Nico ngayon at idokumento ang mga sugat. Gabi na, Eduardo. Hindi kailanman huli para gawin ang tama. Victor. O tawagan mo ang doktor o tawagan ko ang Fiscal de Guardia para i-report ang irregularidad. Tinitigan ako ni Lim habang tinataya ang banta ko. Sa wakas ay huminga siya. Sage. Tatawagan ko ang mediko forense. Pero hindi magbabago, Eduardo. Mananatili ang bata ngayong gabi at bukas ay makikita siya ng judge. Makikita natin. Habang lumalayo si Lim para tumawag, kinuha ko ang cellphone at tinawagan ang numero na matagal ko nang hindi ginagamit. Pagkatapos ng 3 ring, sinagot ng babaeng boses. LT, Robles. Sino ito? Ako si Eduardo Reyes, dating inspector sa Cubao. Kailangan ko ng tulong mo agad. Si LT, April Robles ay isa sa ilang pulis na pinagkakatiwalaan ko. Bata, matalino at higit sa lahat, hindi korop. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon ng mabilis. Nasa duty ako ngayong gabi, sabi niya. Sa loob ng 20 minuto ay makakapunta ako para suriin ang procedure. Salamat, April. Habang naghihintay, tiningnan ko ang galaw sa himpilan. Ilang pulis ang tumingin sa akin nang may pagka-curious. Alam nila kung sino ako. Sa aking panahon ay kilala ako bilang matigas, hindi tumatanggap ng pabor. Nagbigay iyon ng respeto sa iba at kaaway sa marami. Bumukas ang pintong pangunahin at pumasok si Carlo Santos. May benda sa ilong at namaga ang labi. Nagtagpo ang tingin namin at tumigil siya ng gulat. Ngumiti siya ng baluktot at nagdire-diretso sa opisina ni Lim. Makalipas ang ilang minuto ay dumating si LT Robles. Mga 30 taong gulang, matatag ang tingin ng taong alam ang trabaho at hindi tumatanggap ng hadlang. Binati niya ako ng mahigpit na kamayan. Inspector Reyes, matagal na. Hindi na ako inspector, tenyente. Para sa akin ay laging inspector kayo, sir. Kayo ang nagturo sa akin ng kalahati ng alam ko. Lumabas si Lim sa opisina kasama si Carlo. Pagkakita kay April ay halatang nabanas. LT Robles, ano ang dala mo rito sa ganitong oras? Routine inspection ng procedure, Inspector Lim. May impormasyon ako ng isang detention dahil sa domestic violence at gusto kong tiyakin na maayos ang lahat. Lumapit si Carlo at inabot ang kamay. Carlo Santos, ma'am, ako ang biktima rito. Hindi pinansin ni April ang kamay. Kailangan ko ng record at makita ang detenido. Sabi niya ng diretso. Tinawag ko na ang doktor para suriin ang bata. Dagdag ni Lim. Perfecto, sasamahan ko sa examination. Gayon ang record.
Isinama ni Lim si April sa opisina. Naiwan si Carlo sa halway na nakangiti ng mayabang na nagpabalik sa akin. Nakakaawa na sa ganitong sitwasyon tayo nagkakilala. Ginoong Reyes, sabi niya ng peke ang kagandahang loob. Lagi namang maganda ang sinasabi ni Nico tungkol sa iyo. Itigil mo ang pagpapanggap, Santos. Alam ko kung ano ang ginawa mo. Nawala ang ngiti. Mag-ingat sa sinasabi mo. May video ako na nagpapakita kung sino ang nanakit. Video na maayos na pinutol. Ano ang nangyari bago ang ipinakita ni Lim? Wala namang mahalaga. Lumapit siya ng mahina ang boses. Alam ko na gusto mong ipagtanggol ang apo mo. Pero may problema ang bata. Kailangan niya ng disiplina, matibay na kamay. Ang matibay na kamay na nagdulot ng namagang mata at hiwa sa kilay. Siguro sa resistensya, sa aresto rin yon. Tanungin mo ang mga pulis na nagdala sa kanya. O baka ikaw yon at tinawagan mo ang kaibigang si Lim para takpan. Tumigas ang mukha ni Carlo. Mag-ingat, matanda. Tapos na ang panahon mo. Ngayon ay iba na ang sistema. Magugulat ka kung gaano ko kabuti ang alam kung paano gumagana ang sistema ngayon. Santos, at kung ano ang kaya ko para sa apo ko. Naputol ang usapan nang dumating ang mediko forense. Isang bata na parang bagong graduate. Lumabas si Lim at April sa opisina. Yar Mendoza, binati ni Lim. Salamat sa pagdating ng mabilis. Ang detenido ay narito. Ginawa ni April na sundin siya ng doktor patungo sa kulungan. Sinubukan ni Carlo na sumunod, pero pinigilan siya. Personnel lang po. Ginoong Santos, ako ang nagrereklamo. May karapatan akong narito. Hindi sa examination medical. Sabi ni April ng matatag. Hintayin mo rito. Binigyan ako ni Carlo ng galit na tingin. Parang ako ang dahilan ng pag-aantala ng plano niya. Umupo siya sa waiting area. Tumututok ang daliri ng may nerbiyos. Tinawag ako ni April na sumama. Pumasok kami sa kulungan habang sinisyasat na ng doktor si Nico. Kinuha ng doktor ang litrato ng mga sugat. Sinukat at isinulat sa official form. Paano mo nakuha ang mga sugat na ito? Tanong niya. Tumingin sa akin si Nico para sa pahintulot. Bahagya akong tumango. Ang padrastro ko ang nanuntok. Una rito sa mata, tinuro niya. Pagkatapos ay itinulak ako sa dingding. Tumama ang ulo at naghiwa ang kilay sa istante. Kailan ito? Ngayong gabi, mga alas negatibo 11. Isinulat ng doktor at nagpatuloy sa check-up. Pagkatapos, tumingin siya kay April. Ang mga sugat ay tugma sa sinabi. Ang hematoma sa mata ay kulay ng suntok na 4 hanggang 5 oras na ang nakalipas. Ang hiwa sa kilay ay tipikal ng impact sa bagay na may gilid, hindi sa direktang suntok. Tumango si April. Salamat, doktor. Kailangan ko ang report agad. Makukuha mo sa 1 oras. Pag-alis ng doktor, tiningnan ako ni April. Ito ay sumasalungat sa initial report, Inspector. Siyempre, si Lim ay tumatakpan kay Carlo. Sinuri ko ang video, sabi niya ng mahina. May kakaiba. Ang metadata ay nagpapakita na in-edit ito 2 oras na ang nakalipas. Ang original ay mas mahaba. Makukuha mo ba? Kailangan ng court order para sa home surveillance at kailangan ng ebidensya ng manipulation. Sumali si Nico. Ang kapitbahay na si Aling Cardenas ay may kamera na nakatutok sa pintuan namin. Lagi niyang na-record. Sabi niya ay ninanakaw ang mga paso. Tumingin sa akin si April ng may pag-asa. Alam mo ang eksaktong address. Jacar Street 247, Barangay Valverde, sabi ni Nico. Pupunta ako roon ngayon, sabi ni April. Kung magpapakita ng iba ang recording, mababago natin ang lahat. Mananatili ako rito sa kanya, sabi ko habang tinuturo ang apo. Hindi ko siya pababayaan. Hindi ko siya pababayaan, Lolo. Pangako ni April na sinadya ang personal na termino. Amoy korupsyon ito at alam mong iyon ang pinakagalit sa akin. Pag-alis ni April, umupo ako sa tabi ni Nico sa bangko ng kulungan. Pagod siya, takot, pero may ningas sa mata na lagi kong hinangaan. Alam na ba ng nanay mo? Tanong niya. Hindi pa. Gusto kong ayusin muna bago siya mabahala. Sasama siya kay Carlo. Lagi siyang sasama sa kanya. Mahal ka ng nanay mo, Nico. Pero minsan ang pag-ibig ay nagbibigay bulag. Nagmamanipula si Carlo sa kanya, bulong niya. Ginagawa niyang maniwala na ako ang problema. Nawala akong respeto. At naniniwala siya dahil naputol niya. Dahil ano? Dahil may pera siya. Dahil mula nang mamatay ang tatay ko. Natatakot ang nanay na mag-isa. Nasaktan ako sa narinig, pero alam kong totoo. Si Gabi, ang manugang ko, hindi tuluyang nakarecover mula sa pagkamatay ng anak kong si Maria. Magkadikit sila. Dumating si Carlo sa tamang panahon.
Nag-alok ng katatagan sa pera at emosyon. O iyon ang akala. Ayusin natin ito, pangako ko kay Nico. At pagkatapos ay mag-uusap tayong mahaba tungkol sa lahat ng nangyari sa bahay na iyon. Dahan-dahang lumipas ang oras sa himpilan. Minsan sumisilip si Lim. Nagbibigay ng kaba na tingin. Nanatili si Carlo sa waiting area na nag-uusap ng mahina sa telepono. Halos 2 oras pagkatapos, bumukas ang pintong pangunahin. Dumating si April kasama ang isang matandang babae na seryoso ang mukha, ang fiskal na si Melina Cruz. Kilala siya sa pagiging incorruptible. Sa likod nila ay isang matandang babae na may hawak na cellphone. Si Aling Cardenas, walang duda. Nagbago ang mukha ni Lim sa purong panik pagkakita sa fiskal. Tumayo si Carlo nang nalilito sa biglaang pagbabago. Inspector Lim, sabi ng Fiscal Cruz ng matatag. Iniulat sa akin ni LT Robles ang posibleng irregularidad sa kaso. Ipakita mo agad ang record at video. Habang dinala ni Lim na kinakabahan ang fiskal sa opisina, lumapit si April sa kulungan namin. May nahanap kami, bulong niya. Si Aling Cardenas ay may recording mula 3 araw na ang nakalipas kung saan itinulak ni Carlo, si Nico, sa pinto, at may audio na tinatakot siya. Napuno ng pag-asa ang dibdib ko. Sa unang beses mula nang dumating ako, naramdaman kong maaring maging maayos. Bulok ang sistema, alam ko higit sa sino paman. Pero may mga taong katulad ni April at Fiscal Cruz na lumalaban para sa hustisya. Salamat, sabi ko kay April nang may puso sa lalamunan. Ngumiti siya ng kaunti. Huwag muna magpasalamat, Inspector. Bata pa ang gabi at nagsisimula pa lang ang laban. Gumugol ang Fiscal Cruz ng mahigit 1 oras sa opisina ni Lim. Sa mga blends ay nakita ko ang tense na galaw. Itinuro ang mga dokumento, matitigas na tingin. Nanatili si Carlo sa waiting area. Paulit-ulit ang pag-check sa cellphone. Sinusubukan niyang panatilihin ang kalmado. Pero nanginginig ang kanang binti, nagpapakita ng kaba. Lumapit si Aling Cardenas sa kulungan kasama si April. Maliit na babae na mga 70 taong gulang. Pero matalim ang mata ng nakakaranas ng marami. Ikaw pala ang lolo, sabi niya ng diretso. Lagi namang maganda ang sinasabi ng bata tungkol sa iyo. Salamat sa pagdating, Aling Cardenas. Binawi niya. At huwag magpasalamat, ang lalaking iyon. Tinuro ng mahina kay Carlo. Demonyo siyang nakabalat kayo. Nakita ko. Alam ko kung paano siya nagbabago kapag akala niya walang nakatingin. Tiningnan siya ni Nico nang may pasasalamat. Kinindatan siya ni Aling Cardenas. May dala akong donot, bata. Pero hindi pinayagan ng mga pulis. Sabi nila baka may file sa loob. Tumawa siya ng maikli. Parang alam ko gumawa nun. Sa wakas ay bumukas ang pintong opisina. Lumabas muna ang Fiscal Cruz ng seryoso. Sinusundan siya ni Lim na hindi comfortable. Lumapit ang Fiscal sa kulungan namin. Ginong Reyes, ako si Fiscal Melina Cruz. Matatag ang boses, pero hindi hostile. Sinuri namin ang record at nakita namin ang malalaking irregularidad sa procedure. Lumapit si Carlo ng mabilis. Fiscal Cruz, kasiyahan na makilala kayo. Ako si Carlo Santos. Naniniwala ako na magbibigay kayo ng hustisya sa insidenteng ito. Bahagya lang siyang tiningnan ng Fiscal. Ginoong Santos, iminumungkahi ko na makipag-ugnayan agad sa abogado. Abogado, ako ang biktima. Iyan pa ang makikita, sabi niya ng tuyot. LT Robles, palayain si Ginoong Reyes. Ang detensyon ay hindi sumunod sa protocol. Hindi itinago ni April ang kasiyahan habang binubuksan ang kulungan. Tiningnan ako ni Nico nang hindi makapaniwala. Pwede na ba akong umalis? Kinumpirma ng Fiscal. Pero kailangan kong available kayo para sa karagdagang pahayag. Lumapit si Carlo ng halatang galit. Hindi katanggap-tanggap ito. Papalayain mo ang aking mananakit. Anong kleseng hustisya ito? Ginoong Santos, matalim ang boses ng Fiscal. Ang mga recording na sinuri namin ay nagpapakita ng ibang bersyon ng mga pangyayari. Ang pagmamanipula ng ebidensya ay federal crime. Kung ayaw mong mas lumala ang kaso, iminumungkahi ko na pakikalmahan ang tono at makipagtulungan sa investigasyon. Namutla si Carlo, tiningnan si Lim na umiiwas sa tingin. Alam na lumulubog ang barko. Inspector Lim, dagdag ng Fiscal, sinuspindi ka pansamantala hanggang matapos ang internal investigation. Ibalik ang badge at baril sa duty officer. Nagmukhang hindi makapaniwala at galit si Lim. Mali ito, Fiscal. Sumunod ako sa reglamento. Ang procedure mo ay kasama ang pagtanggap ng manipulated evidence at pag-omit ng mahalagang impormasyon sa report. Ang medical evaluation ni Ginoong Reyes ay direktang sumasalungat sa bersyon mo. Hindi itinaas ng Fiscal ang boses,
pero bawat salita ay parang martilyo. Si LT Robles ang magiging in charge ng himpilan hanggang may bagong abiso. Lumabas kami sa himpilan nang magsimulang liwanag ang langit. Ang sariwang hangin ng umaga ay parang naglilinis pagkatapos ng maraming oras sa nakababagabag na lugar. Tahimik na naglalakad si Nico sa tabi ko. Pagod pero nakaahon. Saan tayo pupunta, Lolo? Sa bahay ko. Hindi ka pwedeng bumalik sa inyo. Hindi muna. Sa sasakyan ay napansin kong unti-unti nang lumalambot si Nico. Komportable ang katahimikan sa amin. Pero alam naming marami kaming pag-uusapan. Hindi pa tapos ito, di ba? Tanong niya sa wakas. Hindi, Nico. Nagsisimula pa lang. Sa bahay ay nagluto ako ng kape, habang naliligo siya ng mabilis. Binigyan ko siya ng lumang damit mula sa anak kong si Daniel, ang tatay niya. Medyo malaki, pero okay. Naupo kami sa kusina na may usok na tasa sa harap. Sa wakas ay nagkausap kami ng matagal. Mula noong kailan ito nangyayari, Nico? Tanong ko, tumingin ang apo sa kape. Mula nang magpakasal ang nanay kay Carlo. Sa simula ay sigawan lang, maliit na panlalait. Sinabi niyang tamad ako, hindi tumutulong sa bahay, masyadong gumagastos. Alam ng nanay, lagi itong nangyayari kapag wala siya. At kapag sinasabi ko sa kanya, itinatanggi ni Carlo. Sabi niya ay nag-overreact ako o nag-iimbento para paghiwalayin sila. Nilunok ni Nico ang laway. Sa paglipas ng panahon, tumigil na si nanay sa paniniwala sa akin. At kailan naging suntukan ang salita? Mga 6 na buwan na ang nakalipas. Dumating siya leseng. Galit dahil nawalan siya ng pera sa investment. Sabi niya ay malas ako. Mula nang dumating ako sa buhay niya ay sira ang lahat. Basag ang boses. Sinampal niya ako nang malakas na natumba ako. Pagkatapos ay umiyak, humingi ng tawad, binigyan ako ng pera para hindi ko sabihin. Tumaas ang galit, pero pinakalma ko. Bakit hindi mo ako tinawagan noon? Akala ko kaya ko at natakot akong magdusa si nanay kung magdedemanda ako. Mukhang masaya siya sa unang beses mula nang mamatay ang tatay. Naputol ang usapan ng telepono. Si Gabi, nanay ni Nico. Tatay, parang nababahala. Tinawagan ako ni Carlo ng hysterical. Sabi niya sinaktan daw ni Nico siya at ikaw ang nakialam para mailabas siya sa himpilan. Ano ang nangyayari? Ipinaliwanag ko ng may kalmado, pero nagduda si Gabi. Kilala ko si Carlo, tatay. Hindi siya ang halimaw na sinasabi mo. Nakita mo ba ang anak mo? Namaga ang mata at hiwa ang kilay. Sasabihin mo ba na siya rin ang gumawa niyon? Ang katahimikan sa kabilang linya ang nagsabi ng lahat. May bahagi siyang nagdududa, pero mas pinili niyang hindi tingnan. Pupunta ako riyan, sabi niya sa wakas. Gusto kong makausap si Nico. Pagkababa, nakita ko ang kaba sa mata ng apo. Darating si nanay. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko papayagang ibalik ka sa bahay na iyon. Habang naghihintay, natulog si Nico sa sofa. Tiningnan ko siya na nagpapaalala sa akin ng bata pa siya na tumatakbo sa sala. Hinahabol ang tatay. Namatay si Daniel ng 8 taong gulang si Nico sa aksidente sa expressway. Kasing absurd at bigla ng mga ganitong trahedya. Nag-collapse si Gabi at lumaki si Nico, halos walang ama. Tumunog ang doorbell pagkatapos ng tanghali. Maputla si Gabi, may dark circles. Sa aking gulat, kasama niya si Carlo. Ano ang ginagawa niya rito? Tanong ko nang hindi itinago ang galit. Asawa ko siya, tatay, at kailangan nating ayusin ito bilang pamilya. Ang pamilya ay hindi nananakit ng miyembro, Gabi. Lumapit si Carlo nang may concerned face. Ginoong Reyes, naiintindihan ko ang pag-aalala mo. Malintindihan lang noong gabi. Nawalan ng kontrol, pero hindi ko sinasadyang saktan si Nico. Itigil mo ang speech, Santos. May ebidensya ang fiskal ng mga naunang pananakit mo. Namutla si Carlo sandali, pero mabilis na nag-recover. Ang matandang nakikialam na iyon ay nagbaluktot ng mga bagay. Ang anumang physical contact kay Nico ay disiplina lang. Disiplina ang boses ni April na nagulat sa lahat. Nasa pintuan siya na naka-uniform at seryoso. Hindi ko napansin ang pagdating. LT, Robles, kinakabahan si Carlo. Hindi namin inaasahan na darating ka. Obvious na sagot niya habang lumalakad. Ginoong Santos, may order ako na kumpiskahin ang electronic devices sa bahay mo, kasama ang surveillance system. Kailangan namin ang original recordings. Ito ay paglabag sa privacy ko, protesta ni Carlo. Sa anong autoridad? Sa autoridad ng order na ito na pinirmahan ni Judge Miranda Espinosa. Ipinakita ni April ang dokumento. Dagdag pa, hinihingi ng fiskal na mag-present ka ngayong hapon para sa formal statement. Naguluhan at takot na tiningnan ako ni Gabi.
Tatay, ano ang nangyayari? Nagising si Nico sa ingay. Lumabas sa pinto habang kinukuskos ang mata. Pagkakita sa nanay, tumakbo siya para yumakap. Pagkakita kay Carlo, natigilan siya. Ano ang ginagawa niya rito, Nico? Kailangan nating mag-usap. Sabi ni Gabi na sinusubukang maging mapag-ugnay. Malintindihan lang daw. Lumayo si Nico. Pinuntok niya ako. Nanay, maraming beses kapag wala ka at tinatakot ako na huwag sabihin. Lumapit si Carlo nang may threat. Tumigil kang magsinungaling, ungrateful na bata. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo at sa nanay mo. Ginoong Santos, pinutol ni April habang pumapasok sa pagitan. Iminumungkahi ko na panatilihin ang distansya kay Ginoong Reyes. Ang anumang intimidation ay idadagdag sa kaso. Binigyan ni Carlo ng tingin na puno ng galit, pero umatras. Hindi pa tapos ito. May makapangyarihang kaibigan ako. Koneksyon. Ang koneksyon mo ay iniimbestigahan din. Sagot ni April. Kasama ang relasyon mo kay Inspector Lim at ilang opisyal sa City Hall. Tiningnan ni Carlo si Gabi. Papayagan mo ba ito? Hahayaan mo bang sirain ang pamilya natin dahil sa kasinungalingan ng anak mo? Parang napunit si Gabi sa dalawang katapatan. Tiningnan niya si Nico. Pagkatapos si Carlo at sa wakas ako. Kailangan kong makita ang mga recording. Bulong niya ng basag ang boses. Kailangan kong malaman ang totoo. Ang totoo ay nasa harap mo. Sabi ko habang tinuturo ang mga sugat ni Nico. Kailangan mo lang buksan ang mata. Napagtanto ni Carlo na natatalo siya. Nagbago ang mukha. Iniwan ang maskara ng mabuting tao. Ikaw ang naghanap nito. Makialam na matanda. Kung akala mo magtatapos ito ng maayos para sa iyo o sa bata, mali ka. Tumalikod siya at naglakad patungo sa sasakyan. Hindi pinansin ang tawag ni April na mag-present. Hayaan mo siya, tenyente. Sabihin ko, hindi siya makakalayo. Pumasok si Gabi sa bahay, nayakap si Nico ng mahigpit. Nanatili si April sandali sa pinto kasama ako. Dapat siyang nag-present ng kusang loob, sabi niya. Ngayon ay kailangan kong arestuhin siya. Gagawin niya. Masyado siyang mayabang para maniwala na seryoso ang problema niya. Subestimado niya ang laki nito. May nahanap pa kaming iba sa cellphone ni Aling Cardenas. Mga episode ng abuse mula buwan na ang nakalipas. Lahat iyon ay nasa fiscal, at galit na galit siya. Kaunti ang bagay na mas nagpapagalit kay Fiscal Cruz, kaysa child abuse at police corruption. Tiningnan ako ni April ng seryoso. Bantayan ng apo mo, Inspector. Ang mga lalaking katulad niya ay nagiging mas mapanganib kapag nararamdaman nilang nawawalan sila ng kontrol. Pag-alis ni April, pumasok ako sa bahay. Naupo si Gabi sa sofa, ulo sa kamay. Naghahanda si Nico ng tsaa sa kusina. Paano ko hindi nakita? Bulong niya nang umupo ako sa tabi. Paano ako naging bulag? Ang pag-ibig ay minsan nagbibigay bulag. Sagot ko ng mahinahon. At si Carlo ay mahusay na manipulator. Hindi ikaw ang una o huli na mahulog sa ganitong tao. Umiyak ang anak ko at hindi ko na iprotektahan. Maaari mo bang protektahan siya ngayon? Sabi ko, iniiwan si Carlo. Mag-testify laban sa kanya. Tiningnan ako ni Gabi at nakita ko ang bagong determinasyon sa mata. Gagawin ko. Hindi na niya siya sasaktan. Ang mga sumunod na oras ay dumaan ng kakaibang kalmado. Matagal na nag-usap si Nico at Gabi sa guest room. Sinusubukan kong magluto, kahit walang ganang kumain. Tumunog ang telepono ng maraming beses, ang fiscal, si LT Robles, kahit ilang reporter na nakabalita sa kaso. Sa lahat ay sinabi ko ang pareho. Mag-uusap kami pagkatapos magpahinga. Sa gabi, nang tulog na si Nico, naupo si Gabi sa porch kasama ako. Hindi ko inasahan na ganito ang katapusan. Sabi niya habang tinitingnan ang mga bituin. Nang makilala ko si Carlo ay mukhang perpekto siya. Maasikaso, mapagmahal, stable. Ang mga manipulator ay laging mukhang perpekto sa simula. May mga palatandaan, inamin niya, controlling comments, selos, maliit na kasinungalingan. Pero kinumbinsi ko ang sarili na hindi mahalaga. Ano ang gagawin mo ngayon? Magdi-divorce, obviously, mag-testify laban sa kanya. Subukang ayusin ang relasyon kay Nico. Huminga siya ng malalim. Mahaba ang proseso. Nandito ako para suportahan kayong dalawa, pangako ko. Sa oras na iyon, nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula kay April. Hindi nag-present si Carlo. May warrant na ng arrest. Nagkaroon ng chill sa likod ko. Ang lalaking katulad ni Carlo, na cornered, ay mapanganib. May problema ba? Tanong ni Gabi nang mapansin ang ekspresyon ko. Wala namang mahalaga. Sinungaling ako para hindi siya mabahala. Dapat kang magpahinga. Sa gabing iyon ay hindi ako makatulog ng maayos. Nagigising sa bawat ingay.
5:05 ng umaga tumunog ang telepono. Si April ulit. Nakita namin ang sasakyan ni Carlo na inabandona malapit sa airport, sabi niya. Pero walang record na sumakay siya ng eroplano. Naniniwala kaming gumagamit siya ng fake documents o may tumutulong sa kanya na magtago. Na-freeze ang bank accounts niya mula kagabi at may surveillance sa lahat ng kilalang property. Bantayan din si Lim. Kung may nakakaalam kung saan nagtatago si Carlo, siya iyon. Si Lim ay under constant surveillance. Binaba ko at tumingin sa bintana. Nagsisimula ng lumiwanag ang umaga sa walang katao-taong kalye. Tahimik ang lahat, pero hindi ko matanggal ang pakiramdam na ang katahimikan na ito ay simula lang ng mas masama. 2 araw na walang balita kay Carlo. Nagsimulang mag-relate si Nico, kahit ngumingiti minsan. Nag-file si Gabby ng divorce at formal complaint sa domestic violence. Iniulat sa akin ng fiskal na lumawak ang investigasyon. Mukhang sangkot si Carlo sa maduming negosyo sa ilang city officials, kasama ang suhol at influence peddling. Sa umaga ng 3 araw, nagdesisyon si Gabby na bumalik saglit sa bahay para kumuha ng mga gamit. Pinilit ko na samahan siya, pero tumanggi. Under surveillance ng pulis ang bahay buong gabi. Sabi niya, wala si Carlo roon. Bukod pa, may kasama ako. Okay lang ako. May nararamdaman akong masama. Pero hindi ko gustong maging overprotective. Tawagan mo ako pagdating mo at bago umuwi, sabi ko. Pangako. Naiwan kami ni Nico sa bahay na naglalaro ng chess para madistract. Magaling siya sa laro, kalkulado at matyaga. Nagpapaalala siya sa tatay niya. Tumunog ang telepono at sinagot ko na inaasahan ang boses ni Gabby. Sa halip, si Carlo. Pakinggan mo ako ng mabuti, matanda. Agitado at frenetic ang boses. Hawak ko ang nuwang asawa mo. Kung gusto mong makita siya ulit, dalhin mo si Nico sa abandoned warehouse sa Industrial Avenue 54. 1 oras. Kayo lang 2. Kung makakita ako ng pulis, babayaran ni Gabby. Carlo, huwag kang maging tanga. 1 oras, sigaw niya at binaba. Tiningnan ko si Nico, na naintindihan ang seryoso sa mukha ko lang. Hindi ko masabi ang lahat, pero hindi rin ako makapagsinungaling. Ano ang nangyari, Lolo? Okay lang ang nanay mo. Sinusubukan kong maging convincing, pero kailangan kong manatili ka rito habang inaayos ko ang mahalaga. Si Carlo iyon, di ba? Nagulat ako sa intuition niya. Ano ang ginawa niya? Sa oras na iyon ay tumunog ulit ang telepono. Si April. Inspector, may problema. Hindi nakarating si Gabby sa bahay. Ang pulis na dapat sumama sa kanya ay nakita na walang malay sa patrol car. Hawak ni Carlo siya. Sabi ko ng diretso. Tinawagan niya ako. Gusto niyang dalhin ko si Nico sa warehouse sa Industrial Avenue sa 1 oras o sasaktan niya si Gabby. Huwag kang pumunta mag-isa, Inspector. Trap ito. Alam ko. Pero hindi ko mariisk ang buhay ng manugang. Ibigay mo ang eksaktong address. Nagpapadala ko ng plainclothes units. Binigay ko ang details at binaba. Tinitigan ako ni Nico. Sasama ako, sabi niya ng matatag. Hindi, masyadong mapanganib. Nanay ko yon, Lolo, at kasalanan ko ito. Hindi kasalanan mo, Nico. Wala sa iyo ang lahat nito. Kung hindi mo ako isama, pupunta ako mag-isa. Gana ang determinasyon niya. Tiningnan ko siya habang tinataya ang sitwasyon. Kung iwan ko siya, susundan niya ako at mas mapapahama. Kung isama ko, maari ko siyang protektahan. Sige, sumuko ako sa wakas. Pero gagawin mo eksakto ang sinasabi ko. Walang tanong. Naiintindihan. Tumango siya ng seryoso. Naiintindihan. Habang naghahanda kami, hindi ko maiwasang isipin na patungo kami sa pinakamadilim na bahagi ng kwento. Pero alam ko rin na minsan, kailangang daanan ang dilim para makarating ang liwanag. Walang katapusan ang biyahe sa White House. Nagmaneho ako ng tahimik kasama si Nico. Bahagyang nanginginig ang kamay. Pero may determinasyon sa mata na nagpapaalala sa akin kay Daniel. Bago umalis, isinukso ko ang lumang service pistol sa likod ng pantalon. Umaasa akong hindi nagagamitin. Pero may malupit na paraan ang buhay para baguhin ang plano. May plano ka ba? Tanong ni Nico na binabali ang katahimikan. Nagpapadala ng undercover units si LT, Robles. Hindi tayo mag-iisa. Paano kung huli sila? Paano kung makita ni Carlo ang pulis at saktan si nanay? Wala akong nakakapanatag na sagot, kaya sinabi ko ang totoo. Gagawin natin ang lahat para hindi mangyari iyon. Nag-vibrate ang cellphone ko sa mensahe mula kay April. Teams in position in 15 minutes. Hintayin bago pumasok. Pero wala kaming 15 minuto. Pagdating sa Industrial Avenue,
Nakita ko ang abandoned warehouse sa dulo ng kalye. Pulang brick building, basag na bintana at graffiti. Perpektong lugar para ambush. Nagpark ako isang block away, tinignan ang paligid. Walang ibang sasakyan. Pero nakita ko ang itim na sedan na tinted glass malapit sa side entrance. Siguro sasakyan ni Carlo. Manatili ka rito, sabi ko kay Nico. Mag-ispi muna ako. Sabi niya kailangan tayong dalawa. Alam ko. Pero hindi ko gustong ilagay ka sa linya ng apoy. Nasa panganib na ako. Sagot niya ng may maturity na nag-disarm sa akin. At si nanay din. Hindi mo kami mapoprotektahan pareho kung iwan mo ako rito. Tama siya at masakit aminin. Bago ako makasagot, tumunog ulit ang telepono. Si Carlo. Nakita kong dumating ka na. Pasok kayo ngayon o babayaran ng nuwang asawa. Papunta na kami. Carlo, huwag kang magmalupit. 2 minuto. At binaba. Tiningnan ko si Nico habang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad. Manatili ka sa likod ko sa lahat ng oras. Naiintindihan. Tumango ng seryoso. Naglakad kami patungo sa warehouse. Bawat hakbang ay mas mabigat. Ang pintong pangunahin ay nakaajar at sumigaw ng masama ng itulak ko. Madilim sa loob. Halos ilaw lang mula sa maruming bintana at ilang skylight. Carlo, tawag ko habang sinusubukang panatilihin ang tigas ng boses. Nasa dulo kami, Eduardo, pareho. Hali kayo. Naglakad kami sa pagitan ng boxes at rusty chains. Amoy halumigmig at kalawang. Dumating kami sa mas maluwang na lugar at nakita sila. Nakaupo si Carlo na hawak ang braso ni Gabi. Luhaan ang mukha ni Gabi, pero mukhang walang sugat. Nanay. Sigaw ni Nico na sinusubukang tumakbo. Pinigilan ko sa braso. Dahan-dahan, bulong ko. Pagkatapos kay Carlo, nandito na kami. Bitawan ang manugang ko. Tumawa si Carlo ng mapait. Akala mo ba madali, matanda? Sinira mo ang buhay ko, reputasyon, negosyo. Lahat ay nasa panganib dahil sa iyo. Ikaw mismo ang gumawa nito. Walang pinilit na manuntok ka ng bata. Kailangan ng disiplina ang bata. Mas hinigpitan niya ang braso ni Gabi. Nagreklamo siya. At ikaw, makialam na matanda, wala kang karapatan sa pamilya ko. Bitawan mo ako, Carlo, pakiusap ni Gabi, pinapalala mo lang. Tumahimik ka, inalog niya. Ikaw din ang nagkanulo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, para sa iyo, at sa ungrateful na anak mo. Tinasa ko ang sitwasyon. Lalong nawawalan ng kontrol si Carlo. May lagnat na ningas sa mata ng hayop na corner. Wala akong nakitang baril, pero hindi ibig sabihin na wala. Ano ang gusto mo, Carlo? Tanong ko habang sinusubukang maggain ng oras. Kailangan ng mga units ni April ng ilang minuto pa. Gusto ko ang dating buhay ko. Sagot niya ng basag ang boses. Gusto kong i-withdraw ang kaso. Gusto kong itigil ng fiscal ang investigasyon sa negosyo ko. At gusto kong ang batang ito, tinuro kay Nico, bawiin ang lahat ng kasinungalingan. Hindi kasinungalingan, sabi ni Nico ng kalmado. At tama ka sa isang bagay. Sinira mo ang sarili mong buhay. Sa bawat suntok mo sa akin, sa bawat threat, sa bawat manipulation sa nanay, hinukay mo ang sarili mong libing. Binawi ni Carlo si Gabi at sumugod kay Nico. Iyon ang moment na hinintay ko. Mabilis akong pumagitna. Huwag mong subukan na hawakan siya. Ano, matanda? Ano ang gagawin mo? Itinulak niya ako na underestimating ang lakas ko. Hindi ako gumalaw. Lumayo ka sa pamilya ko. Binalaan ko habang nararamdaman ang baril sa likod. Ngumiti si Carlo, walang bakas ng katauhan. Ang pamilya mo, ang kiite. Ang dating pulis, pinoprotektahan ang sarili. Gumawa siya ng motion na lumayo. Pero biglang umikot at naghagis ng suntok na halos na dodge ko. Ang biglang galaw ay nagpaurong sa akin ng hakbang. Nagbigay ng oras para abutin ang baril sa baywang. Itinutok niya sa dibdib ko. Ngayon ay seryoso na tayo. Sabi niya ng may chilling calm. Alam natin ng dalawa kung paano gumagana ito, Eduardo. Ang mga lalaking katulad natin ay naiintindihan ang wika ng kapangyarihan. Ibaba ang baril, Carlo. Papunta na ang pulis. Siyempre papunta na. Hinintay ko sila. Ngumiti ulit. Pero pagdating nila, tapos na ang usapan natin. Ginamit ni Gabi ang distraction para tumakbo kay Nico at yakapin siya. Tiningnan sila ni Carlo nang may galit. Tingnan mo ang masayang pamilya. Nakakaantig. Carlo, sinusubukan kong kumbinsihin. Pwede ka pang lumabas rito. Ibaba ang baril. Sumuko ka. Makipagtulungan sa fiscal. Baka makakuha ng deal. Deal. Tumawa. Hindi, Eduardo. Ang mga lalaking katulad ko ay hindi gumagawa ng deal. Manalo o. Iniwan niya sa ere.
Pero ang tingin ang nagsabi ng lahat. Narinig ko ang mahinang ingay sa likod. May pumasok. Pinanatili kong walang ekspresyon para hindi ma-alert si Carlo. Hayaan mong umalis si Gabi at Nico, mungkahi ko. Ito ay sa atin lang. Hindi, tanggi niya habang igagalaw ang baril. Kasama sila. Seguro ko sila. Lumakas ang ingay. Nagtense si Carlo na tumingin sa dilim. Sino iyan? Lumabas ka o bumaril ako? Ginamit ko ang distraction para pumosisyon ng mas harap kay Nico at Gabi. Kung bumaril siya, kailangan niyang dumaan sa akin. Pulis. Ang boses ni April ay nag-echo sa warehouse. Ibaba ang baril, Ginoong Santos. Mukhang nagulat si Carlo, pero hindi takot. LT, Robles, predictable. Mag-isa ka ba o may dala kang backup? Nakapalibot ka, Santos, walang labas. Laging may labas, tenyente. Inayos niya ang kustura at hinigpitan ang hawak sa baril. Kailangan lang ng tamang insentibo. Hinanap ko ang tingin sa dilim hanggang makita si April. Nakatago sa kulum na nakatutok kay Carlo. Bitawan sila, Carlo, utos niya. May paparating na units. Sa ilang minuto ay puno na ito ng pulis. Kaya wala tayong maraming oras, sagot niya. Bigla niyang itinutok kay Nico. O hayaan mo akong lumabas o ang bata ang magbabayad. Nangyari lahat sa isang iglap. Nang hindi nag-iisip, sumugod ako kay Carlo nang hawakan niya ang trigger. Tumunog ang putok sa warehouse. Naramdaman ko ang matalim na sakit sa balikat. Pero natumba ko siya sa lupa. Lumipad ang baril sa semento. Lumabas si April mula sa dilim na tumatakbo patungo sa amin. Sumigaw si Gabi habang yakap si Nico na walang sugat. Nag-away kami ni Carlo sa lupa. Kahit edad ko, ang adrenaline ay nagbigay ng lakas para pigilan siya hanggang makarating si April at ikinulong ang kamay. Okay ka lang ba, Inspector? Tanong niya nang makita ang dugo sa shirt ko. Gasgas lang. Sinungaling ako habang lumalakas ang sakit. Alagaan mo siya. Dumating ang iba pang pulis. Sinigurado ang lugar. Isang pulis ay may first aid kit habang dinala si Carlo nang may sigaw ng threats at insulto. Hindi pa tapos ito, sigaw niya. May makapangyarihang kaibigan ako. Maghihiganti ako sa inyo lahat. Tumakbo si Gabi at Nico patungo sa akin na nag-aalala sa sugat. Lolo, maraming dugo. Sabi ni Nico na puno ng luha ang mata. May mas masahol pa ako. Sinusubukan kong pakalmahin. Kahit matindi ang sakit. Paparating na ang ambulansya, sabi ni April. Hawakan mo, Inspector. Pinindot ng paramedic ang sugat habang tinitingnan ko ang pamilya. Kahit sa takot na naranasan, nakita ko ang relief sa mukha nila. Wala nang makakasakit sa kanila si Carlo. Sa ambulansya, kasama si Gabi at Nico, naramdaman ko ang kakaibang kapayapaan. Masakit ang sugat, pero paalala na buhay pa kami, na nakaligtas kami sa bangungot na iyon. Salamat, tatay, bulong ni Gabi habang hinahawakan ang kamay ko. Sa pagliligtas sa amin. Lagi kong gagawin, sagot ko habang gumagana ang sedative. Lagi akong nandito para sa inyo. Ang mga araw sa ospital ay dahan-dahang dumaan. Ang bala ay dumaan sa buto ng balikat, pero walang malaking damage. Sabi ng doktor, makakabalik ang full mobility pagkatapos ng ilang linggo ng therapy. Madalas dumalaw si April. Ina-update ang kaso. Maraming kaso si Carlo: kidnapping, aggravated assault, child abuse, attempted murder, obstruction of justice. Mahaba ang listahan. Si Lim ay nakasuhan din ng cover-up at manipulation of evidence. Lumawak ang investigasyon ni Fiscal Cruz at inilantad ang network ng korupsyon na sangkot ang ilang city officials. Isang hapon, habang tinutulungan ako ni Nico sa tray ng pagkain sa ospital, napansin kong malalim ang iniisip. Ano ang iniisip mo, Apo? Sa lahat ng nangyari, sagot niya. Paano isang tao lang ay makakasakit ng ganito? Ang ilang tao ay nagkakamali ng kapangyarihan sa karapatan na abusuhin ang iba. Matigas na leksyon, pero mahalaga. Gusto kong mag-aral ng batas, sabi niya bigla. Gusto kong tulungan ang mga taong katulad natin, na nahaharap sa kawalan ng hustisya. Ngumiti ako nang may malaking pagmamalaki. Magiging mahusay kang abogado, Nico. Salamat sa iyo, Lolo. Namula ang mata niya. Kung hindi ako nagkaroon ng tapang na tawagan ka sa gabing iyon. Pero nagkaroon ka, putol ko. At iyon ang nagsasabi ng marami tungkol sa lalaking nagiging. Bumukas ang pinto at pumasok si Fiscal Cruz. Una ko siyang nakita mula sa gabing iyon sa himpilan. Halatang pagod pero satisfied. Inspector Reyes, masaya akong makitang gumagaling ka. Fiscal Cruz, anong sorpresa? Dumating ako para personal na i-update. Deni ng judge ang bail kay Carlo Santos. Mananatili siya sa kulungan hanggang sa trial at si Lim din ay nakakulong.
Nagko-cooperate siya at nagbibigay ng impormasyon sa buong network ng korupsyon. Tumingin ang fiscal kay Nico. Mahalaga ang testimony mo, bata. Kayang-kaya mo ba? Tumango ng matatag si Nico. Handa na ako. Mabuti. Dahil ang naranasan mo ay hindi isolated case. Naupo ang fiscal sa gilid ng kama. Nag-implement kami ng bagong protocol sa fiscal office para maiwasan ang manipulation ng digital evidence sa domestic violence cases. Bagong protocol. Tanong ko ng curious. Ngumiti siya ng kaunti. Tinatawag namin itong Protocol Reyes, bilang parangal sa iyo at sa apo mo. Nagulat ako sa balita. Tumingin si Nico sa akin na may ningning sa mata. Narinig mo ba, Lolo? Ang pangalan mo ay bahagi na ng sistema ng hustisya. Pangalan natin, koreksyon ko. Ang tagumpay na ito ay sa atin. Tumayo ang fiscal. Kailangan namin kayo sa susunod na linggo sa korte. Si LT Robles ang magsusundo. Nandiyan kami, pangako ni Nico. Pag-alis ng fiscal, pumasok si Gabi na may kape at pasteles mula sa cafeteria. May kulay na ulit ang mukha, kahit pagod pa rin. Mabuting balita, tanong niya. Ang pinakamabuti, sagot ni Nico at ikinuwento ang Protocol Reyes. Tiningnan ako ni Gabi nang may halo ng pasasalamat at pagsisisi. Tatay, hindi ko kayang pasalamatan ng sapat kung hindi ka nandito. Pero nandito ako, sagot ko ng simple, at laging nandito ako. Sa gabing iyon, pag-alis ni Nico at Gabi, nag-iisa ako sa kwarto ng ospital na nagmumuni-muni. Naisip ko ang takot sa tawag ng madaling araw, ang kawalan ng magawa kay Lim, ang sakit ng putok, pero rin ang tapang ng apo ko, ang sipag ni April at ang integridad ni Fiscal Cruz. Hindi perpekto ang sistema. Puno ito ng lim at santos, mga taong abusado ang kapangyarihan. Pero may mga lumalaban para sa hustisya at ayaw tumalikod. Nag-vibrate ang cellphone ko sa side table. Mensahe mula kay April. Officially closed ang kaso. Mabilis ang trial sa lahat ng ebidensya. Magpahinga, Inspector. Deserve mo. Ngumiti ako sa kadiliman ng kwarto. Marahil tapos na ang kaera ko bilang pulis ilang taon na ang nakalipas. Pero hindi ako tumigil sa paglaban para sa tama. At ngayon ay may bagong kahulugan ang laban na iyon sa pamamagitan ni Nico. Ipikit ko ang mata ng may tunay na kapayapaan sa unang beses sa maraming araw. Ang sakit sa balikat ay maliit na presyo para sa kaligtasan ng pamilya. At ang alam na ang karanasan natin ay makakatulong sa iba ay nagbibigay ng tahimik na pagmamalaki. Kinabukasan ay binigyan ako ng discharge. Doon nagsimula ang tunay na recovery, hindi lang ng pisikal na sugat, kundi ng mga invisible na sugat na iniwan ni Carlo kay Nico at Gabi. Mahaba ang daan, pero dadaanan natin ng sama-sama bilang pamilya. At naisip ko ang lahat ng taong nagdurusa ng tahimik, nakulong sa cycle ng abuse at takot. Marahil kapag kilala ang kwento natin, magbibigay ito ng tapang sa isang tao na tumawag sa desperadong tawag sa kalagitnaan ng gabi para humingi ng tulong, para basagin ang katahimikan. Dahil minsan, ang lahat ay nagsisimula sa tapang na magdial ng numero at sabihin, takot ako. Pakitulungan mo ako. Ang mga halway ng korte ay puno, pero naglakad ako ng may determinasyon. Sumasandal sa baston na ipinilit ng doktor na gamitin ng isang buwan pa. Naghilom ng maayos ang sugat sa balikat. Kahit masakit kapag nagbabago ang panahon. Si Nico ay naglalakad sa tabi ko, matangkad at kalmado. Sa mga linggong iyon ay laking-laki ang maturity niya na minsan, ay nahihirapan akong makilala ang takot na teenager na tumawag sa akin sa gabing iyon. Sa araw na iyon ay babasahin ang sentence. Pagkatapos ng 3 linggong trial, iaanunsyo ng judge ang kapalaran ni Carlo Santos at Victor Lim. Napakalakas ng ebidensya ng prosecution. Ang recovered videos, recordings ni Aling Cardenas, ang matapang na testimony ni Nico, at medical reports na nagpapakita ng pattern ng abuse. Kinakabahan akong tinanong ang apo, habang naghihintay sa labas ng sala. Medyo, inamin niya. Sa tingin mo ba talagang magbabayad siya sa ginawa? Impeccable ang trabaho ni Fiscal Cruz at perpekto ang testimony mo. Matatag, malinaw, walang kontradiksyon. Sumali si Gabi na naka-formal attire. Nagbago rin siya sa mga linggo. Unti-unting na-recover ang lakas na nawala. Ang divorce ay umaandar at nagsimula siya ng therapy para sa guilt na nananatili. Puno ang sala, sabi niya. May ilang reporter. Maraming atensyon ang kaso. Totoo iyon. Ang nagsimula bilang domestic violence case ay naglantad ng mas malaking korupsyon sa City Hall. Ilang officials na ang na-charge. Bumukas ang pinto ng sala at pumasok kami. Naupo kami sa unang row sa likod ng prosecution table. Naroon na si April na nagre-review ng documents. Binati kami ng tango. Sa kabilang panig, ang mga abogado ni Carlo,
at Lim ay nag-uusap ng mahina. Hindi pa dinala ang mga kliyente. Sa pagpasok ng judge, isang lalaki na mga 60 taong gulang na kilala sa pagiging matuwid. All rise, sabi ng bailiff. Umupo kayo. Dalhin ang mga accused. Pumasok sina Carlo at Lim na may orange prison jumpsuits at handcuffs. Maspaya si Carlo at nawala ang usual arrogance. Matigas ang mukha. Tumingin siya sa amin sandali at nakita ko ang flash ng galit bago umiwas. Inayos ng judge ang salamin at binasa ang documents. Pagkatapos ng lahat ng ebidensya at deliberations ng jury, handa ang korte na magbigay ng sentence. Ganap ang katahimikan. Naramdaman ko ang paghigpit ng kamay ni Nico sa akin. Sa kaso ng Estado laban kay Carlos Santos, guilty sa lahat ng charges. Aggravated domestic violence, child abuse, obstruction of justice, kidnapping at attempted murder. Tumingin ang judge kay Carlo. Ito ang sentence ng korte. 22 taon sa bilangguan. Walang parol sa loob ng hindi bababa sa 15 taon. May bulong sa sala. Nanatiling walang ekspresyon si Carlo na parang inaasahan niya. Para kay Victor Lim, dagdag ng judge, guilty sa abuse of authority, cover-up, manipulation of evidence at obstruction of justice. Sentence ng 12 taon na may review sa 8 taon, considering ang cooperation sa mas malaking investigation. Yumuko si Lim ng devastated. Dagdag ng judge, ang korte ay nag-o-order ng financial reparation sa mga biktima. Ang halaga ay itatakda sa civil hearing. Tumama ang gavel, tinatakan ang kapalaran. Dahan-dahang huminga si Nico. Tahimik na umiyak si Gabi sa tabi ko. Adjourned ang session, sabi ng judge. Habang dinala ang mga accused, lumapit si Fiscal Cruz. Hustisya ang ginawa, sabi niya ng satisfied. Matatag ang judge tulad ng inaasahan. Salamat sa lahat, Fiscal, sabi ko ng tapat. Huwag sa akin, pasalamatan mo ang apo mo. Tumingin kay Nico ng may paghanga. Ang testimony mo ay crucial, lalo na nang ilaawan ang systematic pattern ng abuse. Maraming teenager ang walang ganitong clarity at tapang. Ngumiti si Nico ng mahinhin. Sabi ko lang ang totoo. Minsan iyon ang pinakamahirap. Tumingin ang Fiscal sa relo. Kailangan ko nang umalis. May press conference sa 20 minuto tungkol sa kaso at bagong protocol. Gusto niyo bang sumama? Tumingin ako kay Nico at Gabi. Sa tingin ko kailangan muna namin ng private moment, sagot ni Gabi. Matindi ang umaga. Siyempre, may details si LT. Robles para sa official presentation ng Protocol Reyes sa susunod na linggo. Pag-alis ng Fiscal, nanatili kami ng ilang minuto sa halos walang tao na sala. Paano ang pakiramdam mo? Tanong ko kay Nico. Relieved, siguro, pero kakaiba rin. May bahagi sa akin na umaasa na magsusori siya, na magpapakita ng remorse. Ang mga lalaking katulad ni Carlo ay bihirang aminin ang mali, sabi ko. Lagi nilang sinisisi ang iba. Sa tingin mo ba magbabago siya sa kulungan? Hindi ko alam, apo, pero ang mahalaga ay hindi na siya makakasakit sa iyo. Lumabas kami sa korte sa side door para iwasan ang mga reporter. Maganda at mainit ang araw. Mag-almusal tayo, mungkahi ni Gabi. Dapat tayong mag-celebrate. Sa restaurant ay tiningnan ko ang pamilya. May lightness sa kanila na matagal ko nang hindi nakita. Hindi nawala ang shadows, pero hindi na gaanong makapal. Napagdesisyonan mo na ba kung saang university mag-a-apply? Tanong ko kay Nico. Tinitingnan ko ang State University. Magandang law program at sinabi ni Fiscal Cruz na maaari niya akong irekomenda sa special mentorship program. Magandang oportunidad, sabi ni Gabi ng may pagmamalaki. At nakakuha ako ng bagong trabaho. Nagsisimula ako sa susunod na buwan bilang supervisor sa kumpanya. Nagkakasundo ang lahat. Nagtoast ako habang itinaas ang baso. Sa mga bagong simula. Sa isang sandali, parang malayong bansa ang nakaraan na nakaligtas kami. Ang mga susunod na linggo ay nagkaroon ng sariling ritmo. Gumaling ang balikat ko ng sapat para iwan ang baston. Naghanda si Nico ng applications sa university nang may bagong sigasig. Mas madalas na sa bahay ko si Gabi kaysa sa bagong apartment niya. Isang hapon, tumawag si April. Inspector, may date na para sa official presentation ng Protocol Reyes. Biyernes sa alas negatibo, 11 ng umaga sa Main Auditorium. Gusto ng Fiscal na magsalita ka at si Nico tungkol sa karanasan ninyo. Pagkwento ko kay Nico, nakita ko ang excitement sa mata. Pagkakataon nito na tulungan ang iba na dumadaan sa parehong bagay, sabi niya. Sa araw ng presentation, puno ang auditorium. Mga pulis, fiscal, judges. Ipinaliwanag ni Fiscal Cruz ang bagong protocol. Set ng procedures,
para siguraduhin ang integrity ng digital evidence sa domestic violence at child abuse cases. Kasama ang verification ng metadata, strengthened chain of custody, at independent forensic analysis. Ang protocol na ito ay mula sa isang kaso na naglantad ng malalaking butas sa sistema, paliwanag niya. Sa turn ko, tumayo ako. Sa 35 taon bilang inspektor ng pulisya. Nagsimula ako. Akala ko kilala ko ang sistema, ang lakas at kahinaan. Pero nang mahulog ang sarili kong apo sa sistemang iyon, saka ko talagang naintindihan kung gaano kahina ang mga biktima ng abuse sa loob nito. Maikling ikinuwento ko ang kwento namin. Binigyang din ang crucial support ng mga katulad ni April at Fiscal Cruz. Nang kunin ni Nico ang mic, malinaw at matatag ang boses. Direkta siyang nagsalita sa mga kabataan sa audience. Inilarawan ang subtle signs ng abuse na binabaliwala, ang psychological manipulation, ang takot. Kung dumadaan kayo sa katulad nito, malaman nyo na hindi kayo nag-iisa, sabi niya. May maniniwala sa inyo. Kailangan lang ng unang hakbang, ang tawag na ginawa ko. Ang mga salita ay sinalubong ng malakas na palakpakan. Lumipas ang mga buwan. Na-accept si Nico sa State University. Natapos ni Gabi ang divorce. Nagbalik ako sa mga lumang hilig. Isang hapon, halos isang taon pagkatapos ng gabing iyon, dumating ang official envelope. Denny ang appeal ni Carlo. Hindi ko sinabi kay Nico o Gabi. Walang saysay na abalahin ang kapayapaan na hirap nilang nakamit. Kinabukasan, dumating si Nico para mag-breakfast. Bakasyon niya at ngayon ay nagvo-volunteer bilang mentor sa iba pang survivors. May ipapakita ako sa iyo, sabi niya habang kinukuha ang papel mula sa backpack. Acceptance letter para sa Summer Law Program. Impressive, Nico. Inirekomenda ako ni Fiscal Cruz, paliwanag niya. Sabi niya may potential ako na magtrabaho sa domestic violence unit balang araw. Mahirap ang daan na pinili niya, pero nakita ko ang bagong lakas, resilience na galing sa sariling sakit. Alam mo ba ang kakaiba, Lolo? Dagdag niya. Minsan naiisip ko si Carlo at wala nang takot o galit. Awa na lang. Bahagi rin yon ng hiyaling, sagot ko. At ikaw, galit ka pa rin ba? Nag-isip ako sandali. Sabihin na hindi ko na sinasayang ang enerhiya sa kanya. Mas gusto kong ilaan kayo, sa pamilya natin, sa magagandang lumabas sa lahat nito. At totoo yon. In-adopt ang Protocol Reyes sa iba pang estado. Natuklasan ni Nico ang kaling niya. Nakabawi si Gabi ng buhay. Sa weekend na yon ay nagkaroon ng maliit na celebration sa bahay ko. Nagdala si Gabi ng pagkain. Nagdala si Nico ng mga kaibigan mula sa support group at dumating si Aling Cardenas na may box ng donuts. Habang pinapanood ang bagong extended family, lumapit si April. Alam mo ba na 3 estado na ang nag-a-adopt ng protocol? Sabi niya, at isinasaalang-alang sa national level. Ay, at napromote ako sa captain. Congratulations, captain. Deserve mo. Salamat, Inspector. Bahagi mo at ni Nico ito. Habang nagpapatuloy ang gathering, lumabas ako sandali sa porch. Nagsisimula ng kulay kahel ang langit. Naisip ko ang contrasts. Habang nag-celebrate kami, nagsiserve si Carlo ng sentence. Habang nagtatayo ng future si Nico, nawawasak ang career ni Lim. Wala akong satisfaction, lang ang katiyakan na ang hustisya, kahit imperfect at mabagal, ay dumating. Hinanap ako ni Nico. Okay ka lang ba, Lolo? Namimiss mo ang desert. Nag-iisip lang ako, sabi ko habang inilalagay ang braso sa balikat niya. Kung gaano ako ka-proud sa iyo, sa lalaking nagiging. Salamat sa iyo, sagot niya habang inihahawak ang ulo sa balikat ko. Kung hindi ako tumawag noon. Pero tumawag ka at iyon ang nagbago ng lahat. Bumalik kami ng sama-sama sa loob. Sinalubong kami ni Gabi ng ngiti. May lightness sa mukha na nagpapaalala sa akin sa batang nakilala ko bago siya lagaslas ng buhay. Habang kumakain ng dessert, naisip ko ang lahat ng teleponong tumutunog sa kalagitnaan ng gabi. Ang nanginginig na boses na humihingi ng tulong. Ang kwentong nagsimula sa desperadong tawag ay hindi nagtapos sa fairy tale. Bihira ang fairy tale sa totoong buhay. Pero nagbigay ito ng katumbas na mahalaga. Ang pagkakataon na gawing purpose ang sakit, determinasyon ang takot, at traumatic experience sa legacy na magpoprotekta sa marami. At marahil iyon ang pinakamalaking tagumpay. Kung naantig ka sa kwento ko at gusto mong malaman ang susunod, mag-subscribe at i-activate ang bell para hindi mo makaligtaan ang next chapter. Tandaan, ang suporta mo sa like at comment ay maaring makapagligtas ng ibang buhay katulad ng pagliligtas sa buhay ng apo ko.